Okay, magandang gabi po sa ating lahat sa Donmar TV, sa mga nanonood lagi dito sa ating programa. Thank you very much. I love you all and magandang gabi sa lahat-lahat. Okay? Ano bang pag-uusapan natin ngayon, no? Pag-uusapan natin itong si Senator Marcoleta, itong si Senator Alan Peter Cayetano, at itong si dating spokesperson Attorney Harry Roque. Okay, lahat namang ito ay mga attorney ito, mga tauhan ito dati ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ay usap-usapan itong nangyari nga sa Senado na itong si Usaa, itong si sino 'yon, yung si Aplaa, sino 'yon, yung member ng leader ng sa USAA kung saan ay ang trabaho po nila ay babantayan itong Senado as a whole, okay? Ano ba yung covered na kanyang poproteksyonan? Siyempre, yung mga employees sa Senado, yung mga senador, no? Ma-majority ka man o ma-minority ka man, yan po ang hawak ninyo. Lahat ng nasa loob ng Senado, babantayan ninyo, poproteksyonan ninyo sa mga outside na mga di natin alam kung merong papasok dyan. Eh di syempre, bantay sirado ang Senado kasi meron pong mga malalaking mga senador dyan. So, trabaho po ng USAA, yan, na proteksyonan yan lahat. Pero bakit, no? Itong si Aplasco pala. Ito. Si Aplasco, yan sa USAA. Bakit ngayon itong si Aplasco, parang nabalitaan natin na sinuspinde siya ng 6 na buwan ng ombudsman. Sino ang nasa ombudsman dyan? Si Rimulya. Sabi ko, hindi naman ito dapat pupolitikahin ito. Itong si Aplasco ay, ano ito? Nagtatrabaho lamang ito dyan sa Senado. Pero ngayon, pinipilit nilang i-connect ni Senator Bato de la Rosa na sila raw ay magkaklase noon. Kaya yan raw ang dahilan na para bang kaya pala itong si Aplasco sangkot dito sa unang nagpapaputok. Ganon kung ano nang akusasyon niya. Okay? Kung ano-ano na talaga ang kanilang akusasyon. Tapos parang marami rin nang nagsasabi na si Aplasco ang dahilan kaya itong si Senator Bato de la Rosa ay nakatakas raw dyan sa Senado. In the first place, hindi fugitive si Bato. Walang warrant of arrest si Bato. So kasalanan ba na si Bato ay aalis dyan sa Senado? Yan ang pinagtataka ko eh. Kasi itong administrasyon na ito, wala na talaga sa hulog ang kanilang mga argumento. Tapos heto pa, sa previous vlog natin, mamaya kaninang 2:00, di ba? Binuking ni Pia Cayetano gaano kasinungaling itong si Matibag. Kung sinungaling si Matibag, sino ang nag-utos kay Matibag? Sino yung nagpapamedya pagkatapos ng may putukan sa Senado? Yung presidente ng Pilipinas. Nasabi niya wala siyang utos at ang sabi sa kanya ni Matibag, walang NBI doon sa loob ng Senado. Pero only to find out, maraming naka-video, maraming interview na lumalabas na nandoon pala sa loob ng vicinity premises ng Senado ang NBI. So ano ba talaga? Hindi kayo consistent. So sinungaling kayo. Di ikaw rin BBM, sinungaling ka rin. Diba? Ganun lang yun. Tapos, itong si Senator Marcoleta ngayon,
ay medyo pumalag siya dito sa ginagawa ng ombudsman, dito sa pagsuspinde dito sa USAA na si Aplasco. Okay? Yan ang una nating ipapakita dyan. Okay? Magre-react tayo dyan. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share, okay? Para kakalat sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, subscribe na po kayo. Okay? O heto, pakinggan ninyo ang matinding explanation ni Senator Marcoleta. Panoorin natin. Ang pinaka-latest sen, ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms sa si Mau Aplasco. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung Sinuspindi ng ombudsman itong si Aplasca dahil siya raw yung unang nagpapaputok. Now, ang tanong ko sa iyo, Ombudsman Remulla, ano ang trabaho ni Aplasco? USAA yan eh. Kung merong mga nangyayari sa loob ng Senado, let us say, no, ayaw naman nating mangyari ito. What if merong nagurgur na senador? Tapos walang ginawa itong si Aplasco sa USAA. Tapos siya rin ang i-blame ninyo. Di ba? Ngayon na itong si Aplasco, USAA, trabaho nila na proteksyonan ang Senado, ginagampanan lang niya ang kanyang trabaho, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. He is so brave na pinoproteksyonan niya ang institusyon. Binuhis niya ang kanyang buhay para lang maproteksyonan itong Senado na ito. Tapos, ganyan ang gagawin ninyo? Isususpindi ninyo? Nasa hulog pa ba itong administrasyon na ito? Hindi ko talaga maintindihan. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatakot na itong administrasyong Marcos eh. Alam nyo ba kung bakit? Kung ikaw, nagtatrabaho ka ng gobyerno, ginagawa mo lang yung tama, nagtatrabaho ka lang, ikaw pa yung mali. Imagine that one, ha? Pero yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga corrupt officials, corrupt na mga congressman, sila pa yung masarap yung buhay at hindi held for accountable. Hindi sila anong tawag dyan? Hindi sila tinutugis ng administrasyon. Ang ganda ng buhay, no? Hindi ko talaga maintindihan itong administrasyon na ito. Itong mga taong gumagawa ng tama, yun pa yung mga dinidihado nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh, dahil sa mga ganyan ninyo eh. Assumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng USAA? Didepensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI. Yan si, yung naka-glasses. Yan po si Aplasco. Kawawa naman siya, no? Alis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Pinagbababa ng armas. Baba ng Magkano armas. kayo ng armas? Hindi, ganyan. Nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Protocol nila yon na kung alam nila na medyo may nakapasok na hindi dapat nakapasok, buti nga, protocol pa yung sinusunod niya. Nag-warning shot siya. Kung hindi niya sinunod yun, kung pinuputok ka niya kaagad yun doon, di ba? Buti nga, sumusunod pa siya sa protocol, di ba? Tapos, at the end of the day, siya pa yung may kasalanan. Putang inang yan. Kaya nga, itong gobyerno na ito, nakawalang gana na eh. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Di ba? Matibag. Wala kang ginawa. Ano ba ang layunin ninyo kung wala?
Inamin nyo. Wala kayong warrant of arrest at that night kay Bato. 'Di ba? Sabi ni Bongbong Marcos, ang sabi raw ni Matibag, walang NBI na pinapapasok namin sa premises ng Senado. Ang tanong, ano 'yun? Anong ginawa na doon? Anong ginawa nyo doon sa loob? Anong business nyo, Matibag, na nakapasok kayo doon? Mag-re-rezone out pa sila. Nandoon lang naman kami sa GSIS. Ay, nako. Matibag, wag nyo nang lukuhin ang taong bayan kasi ang Senado po, nakarenta po sa building ng GSIS. So kung ano ang GSIS, yun rin yung building ng Senado. So anong ginagawa nyo doon? Nang kakape kayo doon? Anong ginawa nyo doon? Yung magrarason pa kayo na wala na sa hulog na huling-huli na, 'di ba? Meron tayong mga kakilala ng ganyan eh. Alam mong huling-huli na, magre-reason out pa. Ay, nako. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Correct. Bakit si Trillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? No. 'Di ba? Imagine that one. Ito Ito yung logic na gustong i-exaggerate ni Senator Marcoleta. Si Trillanes, na hindi naman senador, pumasok sa vicinity ng Senado, dala-dala di umano yung ICC warrant of arrest na wala namang jurisdiction ng ICC dito sa batas na sa bansa natin. Hindi ninyo hinuli si Trillanes. Pero itong si Usaa na taga-loob ng Senado, taga-proteksyon ng Senado, yun pa yung may kasalanan. So nasaan ang hulog ngayon dyan? Di ba? Na ano nyo ba? Na-realize nyo ba yun? Si Trillanes na pumasok doon sa Senado nang gugulo. Si Trillanes na hindi nakipag-coordinate sa DILG, hindi nakipag-coordinate sa DFA, hindi nakipag-coordinate sa NBI, direktang pumasok doon sa Senado. Wala kayong ginawa. Wala silang Si Trillanes pa yung hambog. Hambog talaga. Hindi na siya senador pero naghahamon pa siya kay Bato at that time. Hambog talaga. Oo. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, So pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan bang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Imagine that one NBI. Binugbog nyo ang mga tauhan dyan sa Senado. Anong tawag ninyo dyan? Kapal-kapal ang mukha ninyo? Let us put it this way. Anong mafe-feel nyo, Matibag, kung merong mga taga-Senado, let us say mga usaan ng Senado, papasukin nila ang NBI tapos mambubugbog sila sa mga tauhan ninyo. Anong mafe-feel mo? Anong mafe-feel mo, Matibag? Baliktarin natin ang sitwasyon para ma-feel ninyo kung ano yung na-feel ng mga Senado dyan, yung mga security natin at mga sergeant at arms dyan. Hindi nyo balwarte yan, pinasok ninyo, nambugbog kayo. Ang yabang-yabang ninyo. Baliktarin nga natin. Papasukin natin yung NBI natin, ipapabugbog natin dyan sa usaan na yan. Anong mafe-feel ninyo? Di ba insulto yun? Ano nasa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa sasakyan. Meron bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Oo. Mali na yun eh. Correct.
O ano sabi ni Matibag? Eh, hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Wala na. Damage control na yung ginawa ni Matibag. Damage control kasi nabubuking eh. Alam mo Matibag, hindi ka makakalusot kasi meron po mga videos na circulating at merong CCTV. Tapos magre-reason out ka pa, ang kakapal ng mukha mo. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. Ibig sabihin, lumakas ang loob, confident itong mga NBI na ito, baka raw di umano, sabi ni Senator Marcoleta, kinakampihan ni Soto, ni It Bulaga. Ay nako, nakakatawa itong administrasyon na ito. Ito pa, Senator Bato itutulad kay President Duterte. Yan ang sabi na opinion ni Senator Marcoleta. Wag na tayong magbulahan. Wala raw warrant of arrest kay Bato. Kung nahuli nila si Bato, wala na. Direkta na yun. Isasakay ng eroplano papunta ng ICC. Ano yung nangyari kay Tatay Digong? Di ba? Ang kakapal ng mukha nitong si Tory na itong nakakadiri. Mukha pa lang, kadiri na. Ito, ipaliwanag po yan ni Senator Marcoleta. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh. Yes po. Na kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman ni Gusto nila si Bato mag-surrender voluntarily. Ano akala nyo sa kay Bato? Gago? Alam naman ni Bato kung ano ang kahihinatnan niyan kung susuko siya. Si Trillanes aso, nakaabang. Alam naman natin, itong administrasyon na ito, talagang kontra talaga sa mga tauhan ng mga Duterte. Huwag na tayong magbulahan, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kapag mahuli ninyo si Bato, diretso na yan sa ICC. Nga gago kayo eh. Kapag nakuha siya ng NBI, he will be handcuffed. He will dump on a plane. And he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Ba't hindi nyo pinakita yung warrant of arrest? Ba't tayo nyo ipakita yung Kasi Senator Marcoleta, ang balita po namin, si Trillanes ay tanod na raw ng ICC. communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah. Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Ba't nyo hinabol yung tao? So, sa mga kalaban sa politika ni Bato de la Rosa, wala na yan. Obvious na yan na kapag mahuli si Bato, wala na. Diretso na yan sa Hague, Netherlands. Obvious. Ito naman, pakikinggan rin natin itong opinion ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa kay Senator Alan Peter Cayetano na bagong Senate President at yung issue kay Robin Padilla na tinulungan raw ni Senator Robin itong si Bato de la Rosa na makatakas dyan sa Senado at sa nangyari kay Aplasco itong USAA na persons of interest raw. Ito yung reaction ni Attorney Harry Roque. Magaling ito kasi si Attorney Harry Roque, attorney ito eh. Ito, pakinggan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre po, nagulantang ang lahat ng ating pagising. Abay nalaman natin na ang Sergeant at Arms ng Senado, si Retired General Aplapska, ay nasuspinde ng 6 na buwan ng Ombudsman di umano dahil sa kinakailangan maimbestigahan ang mga pangyayari sa Senado.
Totoo po, Na kinakailangan instead na kakampihan nila si Aplasco, siya pa yung in-investigate. Sila pa yung pinasok, sila pa yung investigahan. Mantakin nyo, ganito ang logic ha. May pumasok sa inyong bahay na isang kawatan. Pumasok yung kawatan sa bahay ninyo. Tapos ngayon, nalaman ng kapulisan na yun po ang nangyari sa bahay ninyo. Anong mafe-feel mo kung sasabihin ng kapulisan, "Oy, Don Mar, pinasok yung bahay mo. Halika dito sa pulis, imbestigahan ka namin." Ikaw pa yung ikaw pa yung nakawatan dyan ng mga gamit sa bahay ninyo. Ikaw pa yung imbestigahan? Anong klaseng gobyerno yan? Di ba? Ikaw, yung bahay mo pinasok, kinuha yung mga ari-arian mo doon sa loob. Tapos ipapatawag ka, "Hoy, Don Mar, bahay mo yun, di ba? Ali, imbestigahan ka namin." Ano yan, nagnakaw ka ng sarili mong gamit? Yan rin ang nangyari kay Aplasco. Siya yung nagpoprotekta sa bahay ng Senado, siya pa yung imbestigahan. Wow! maimbestigahan kung ano nangyari sa Senado. Dahil hindi po pwede na linulusob ang institusyon ng Senado na sa ating kasaysayan ay talagang simbolo ng demokrasya. Kaya po yan pinangangalagaan natin ang mga senador po dahil ang kanilang mandato ay nanggagaling sa buong sambayanan at hindi lang sa isang distrito, ay nagiging independyente maski na po merong mapang-abusong presidente at lalong-lalo na kung merong mapang-abusong presidente. Dahil ang kanilang mandato ay kapareho lamang kung hindi mas marami pa ang mga botong nakuha nila kaysa sa presidente, maninindigan sila kung abusado na ang presidente gaya ng nangyayari ngayon. Abusadong-abusado na siya. Ang tanong, bakit ba si Aplasca lang ang nasuspinde? Hindi ba kung ang nais malaman ng ombudsman ay kung sino talaga ang dapat maparusahan sa pangyayari sa panunusob ng Senado? Dapat yung partido na nanlusob, yung NBI, yung hepe niya, masuspinde rin. Bakit para bagang nagkaroon ng desisyon ng ombudsman na ang tanging merong pagkakasala ay ang Sergeant at Arms ng Senado na siya pang institusyon na linusob ng napakaraming mga armadong mga NBI agents. Siyempre maraming palusot kasi kwando requested daw ni Vic Veloso ng GSIS ang mga personnel ng NBI. Ano naman ang kinalaman nung request ni Vic Veloso doon sa pagdidrill, Correct. doon sa sa pilitang pagbubukas ng pintuan na nagko-connect sa inuupahang premises ng Senado doon sa mga lugar kung nasa nandun yung mga NBI agent. Tama na po ang pagpapalusot. Talagang ang kanilang pakay, buksan ang pinto. Oh, kasi taong bayan, no? Sa comment section, lahat sabi doon, Matibag, palusot pa kayo. Na obvious na obvious. Halatang palusot sila eh. Salakayin ang Senado at hindi natin alam kung sila'y nagtagumpay, kung ilan ang mamamatay, kung sino-sino ang mga mamamatay. Pero syempre, nung sinabi ni Senate President Alan Cayetano that the Senate was under attack, nakita naman po natin yan sa ating mga sariling mga mata dahil nandun naman ang mga kameras ng telebisyon, SMNI, mainstream media, pati na po mga vloggers at iba-iba pang mga mamamahayan. Correct. Ano pa ang kinakailangan ng ombudsman para masuspinde rin ang NBI director? Hindi ko po sinasabi na meron ng pagkakasala ang NBI director. Paano yan ang ombudsman? Si Aplasco lang yung sinuspinde. Pero yung si Matibag na obvious na nagsisinungaling, hindi nila sinuspinde. Wow! Pero hindi po patas na kung ang ating layunin ay bigyan ng katarungan ang talagang pagyurak doon sa ating napaka-importanteng institusyon ng demokrasya, dapat pati ang NBI director ay nasuspinde pending investigation.
At ano tong sinasabi ng NBI ngayon na si Alan Cayetano, si Robin Padilla, at itong si retired General Aplasca ay persons of interest. Alam nyo, yung persons of interest ay ginagamit para i-describe ang mga taong pinaghihinalaang gumawa ng krimen. Ano ba ang nagawang krimen ni Senate President Cayetano, Robin Padilla, at Bato de la Rosa? Pati na si Aplasca. Krimen ba na ipaglaban ang iyong kalayaan laban sa pagsisilbi ng isang warrant of arrest Correct, na wala tama namang yan. legal na batayan sa batas ng Pilipinas? Simple lang po yan. Ako, may warrant of arrest ako, tanim kaso sa Pilipinas. Kung merong isang pulis na magtatangka na yan ay iserve sa akin dito sa Austria, ididemanda ko po sila ng kidnapping dahil wala po silang legal na basihan para ipatupad ang warrant of arrest sa labas ng Pilipinas. Ganyan din po ang pangyayari sa warrant of arrest na inisyu ng ICC. Wala pong basihan yan na isilbi sa Pilipinas hanggang masunod mismo ang probisyon ng Rome Statute. Yan ay dapat magkaroon ng pagtutulungan sa parte ng Pilipinas at ng ICC, at bago mapadala sa dahig ang isang akusado, kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. Bakit? Nakasaad yan sa Rome Statute, unang-una. So sang-ayon sa international law at dun mismo sa tratado na bumuo ng ICC, dapat iharap muna yan sa hukuman bago maaresto, bago mapadala sa dahig. Hindi naman po pinatupad yan. At ganyan nga po yung nangyari kay Tatay Digong, kaya nga sinasabi natin na kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Ngayon, ano ngayon ang person of interest na nakaalis si Bato de la Rosa sa Senado? Kung hindi nga krimen yung pagtutol na siya'y maaresto, bakit magiging krimen yung siya'y aalis sa Senado? Di ba Correct. po? Kung ako po ay isang Pilipino, aarestuhin dito sa Austria na wala namang legal na basihan yan at dahil walang visa ang mandamiento de aresto sa Pilipinas dito sa Austria, at ako ay voluntaryo umalis matapos akong tangkaing kunin, meron ba akong krimen na ginawa? Wala. Kasi wala namang legal na basihan para ikaw ay detine. Dahil walang legal na basihan para ikaw ay arestuhin, wala ring krimen na mangyayari pag ikaw ay hindi nagpa-aresto at umalis ng voluntaryo. So yung pagtatawag sa kanila na person of interest, para bagang sinususuga ng NBI yung sinabi na ombudsman na tanging si Aplasca lamang ang dapat masuspinde. Dahil nagsalita na nga ang ombudsman na meron daw legal na basihan yung pagsisilbi ng warrant of arrest sa Senado nung gabing yon. Well, unfortunately for Mr. Ombudsman, ang trabaho ng ombudsman, masigurado na ang mga batas na umiiral para sa mga taong gobyerno na papatupad, lalong-lalo na yung mga batas na laban sa korupsyon. Pero pagdating po dun sa desisyon na legal ba na isilbi sa Pilipinas ang isang mandamiento de aresto ng dayuhang hukuman na hindi sumusunod sa sariling proseso ng hukuman na yon, hindi po ombudsman ang magdedesisyon yan. At lalong-lalo namang hindi DOJ yan. Dahil narinig natin ang DOJ na nagsabi, legal yung service of warrant of arrest na yan. Pwede silang magsabi ng ganyan, lahat pwede magkaroon ng opinion, pero ang tanging masusunod ay ang ating kataas-taasang hukuman dahil yan ang nakasaad sa ating saligang batas. It shall decide with finality, constitutionality of treaties, agreements, and laws. At saka siyempre, it has the power to declare as null and void kahit anong gawain ng kahit anong sangay ng gobyerno na in grave abuse of discretion or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, tanging hukuman sa ating saligang batas, ang final arbiter, ang Correct. tanging magdedesisyon Supreme Court. kung legal or hindi legal, yaang mandamiento de aresto na yan na na-issue ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At hindi na ba nagsabi naman ng Korte Suprema, 72 hours lamang para magbigay ng kanyang posisyon ang ehekutibo. At another 72 hours para sagutin muli ni Senator Bato de la Rosa. Pero ano ang sinasabi ng Ombudsman at ni DOJ Secretary? Wala kaming pakialam dyan sa hukuman na yan.
Dahil kami nagdesisyon, legal yan, sumunod kayo sa amin. Mali po yan. Dahil bagamat Dapat sinusunod ninyo yung korte natin sa Pilipinas. Wala na kayong respeto. at kayong dalawang institusyon, Ombudsman at DOJ, ay makapangyarihan, ang pinakamakapangyarihan pa rin sa bansa natin ay ang saligang batas na pinatutupad ng Korte Suprema. Correct. Kuidaw kayo sa Supreme Court. Sana po, ang lahat ng mga institutions, ang lahat ng mga personalidad, sumunod lamang sa nakasaad sa ating saligang batas. Para maiwasan ang pagdadak ng dugo, dapat mapayapa na nare-resolba ang mga kontrobersiya. At ang tanging paraan na nakasaad sa saligang batas para dyan ay idinggin ang mga kontrobersiya sa hukuman, antayin magdesisyon ang hukuman sa mga kontrobersiya na yan, at matapos ay sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Yan lang naman po ang hinihingi natin nang sa ganon, hindi tayo pagtawanan sa buong mundo na talaga namang umiiral ang law of the jungle. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ayan malinaw yung pagkaka-explain ni dating spokesperson Harry Roque. Dito naman tayo sa Senator Alan Peter Cayetano, nagpapamedia siya. Okay? Ito yung update patungkol dito. Even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa Patungkol pa rin ito sa ginawa nila kay Aplasco. investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, bali wala investigasyon. So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Di ba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung Daming lapses warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, dapat DOJ, imbestigahan rin kayo. hindi yan ang topic ko ngayon hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yon. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Correct. Dapat malaman din nila. But, one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado pinasok nyo na yung residence na yon. Hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. Correct. There are 3 branches of Equal government. powers yan. Executive, legislative, and Judiciary. judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo,
tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel, tignan po natin kung masaserve nyo basta dun sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo ng Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Correct. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? So, let's not confuse the public. Correct. Di ba? So, kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant or sa kalenderya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Correct. Pwedeng sasabihin mo mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman, napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. Correct. It seems like a ordinary question pero mabigat tong question na to, no? Same thing kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. Yeah. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main... Kasi ang point ko dyan, ano ang importance of making these laws na hindi naman natin susundin? Tama si Robin eh. Itapon lang natin yung mga batas na yan. complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta't kung brad mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may two sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta't ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including of course the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR ang NCRPO na sa labas, but ang Chief PNP may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter-narrative na. I did not give in to a counter-narrative. So tignan niyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI, although meron na kaming initial findings na NBI, because I didn't want to influence anyone. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence. No? So, if the past few days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po the rest of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith. Ang PR campaign na aking pong propose ay Prayer and Reflection Campaign. Prayer and Reflection Campaign. So let me start with prayer. May mawawala ba ho if as a nation we pray? So, unang-unang prayer, di ba? To submit to God. God, we're imperfect. God, this is your country. God, this is your people. This is your government. This is your Senate. So, kung anong gusto natin idain? Lord, this is your people. Maraming gutom. Lord, in a quick 2 months, third month, nung gera sa Middle East between Iran, Israel, and the US, ang laking nagbago sa mga negosyo, sa kabuhayan, sa presyo ng pagkain. Lord,
optimistic ang aming future nung una, pero ba't biglang nag-away-away ang gobyerno at ngayon, who's in charge? Di ba? I mean, I'm talking from the local level and I'm talking about religious leaders, business leaders, student leaders, leaders in media, leaders in government. Parang ang gulo-gulo. So, one point lang about prayer. Some people believe, and I'm equally guilty of that when you pray, you're talking to God. Part of prayer is meditating on His Word and receiving His answer. His answer can come but through calmness and quiet. His answer can call through circumstance. His answer is in His Word. His answer can come from visions. Diba? Ang point ko lang po, hindi to parang, Mami, Daddy, gusto ko ng kotse. Mami, Daddy, gutom na ako, kain tayo sa labas. Hindi po ganun eh. Papa, Mama, Mother's Day, kain tayo sa labas. Yes or no? Hindi po. You have to be still and quiet and also listen. Why reflect? So, I've gotten very good compliments. I've also read very unreasonable demands, including sa resignation ko. But let me ask you, may mawawala bang I'll reflect on it? May mawawala ba I'll look back last Sunday, Monday, Tuesday, lalo na Wednesday, what happened? Could I have done better? Did I do my best? Was I there for other people? Am I fully protecting the institution, or was I also a little bit political? Did I open up enough the Senate to an investigation? Tandaan nyo po, balance yun. Ha? If I have to protect the Senate, so hindi ka pwedeng totally mag-surrender na bahala na kayong lahat mag-imbestiga. It is a branch of government. We have to protect the integrity of the Senate. On the other hand, we have to make sure it's independent, transparent, believable, credible. So, I also criticize yung iba kong mga kasama kasi una, hindi kami nakarinig na buhay pa ba kayo, kamusta kayo. Then pangalawa, ang criticize at yung ginamit na po na na narrative is political. Having said that, may mawawala ba for me to check tama ba yung mga sinabi ko about them? If I were in their position, ano bang iisipin ko, di ba? So, when we reflect, we have to start with ourselves. Ang daling mag-reflect sa iba. Madaling mag-reflect sa kalaban mo, sa kabilang grupo, sa maling ginawa ng executive, maling ginawa ng... but what about yourself? No? So, I'll be doing that. Yes, I'll be meeting some senators. I'll be preparing for Monday. We'll be doing a lot of things. I'll have a little bit of a family time. I'll try to get some rest. Medyo, alam nyo, pagod, konting acid. I've been having... Yes, Senator Alan, aabangan namin yung yung sa Senado bukas, no? Yung patungkol sa pag-convene ninyo sa impeachment. Okay, so we are very nag-hope ang taong bayan na kayo po dyan sa Senado ay patas po yung mga gagawin ninyong pag-convene ng impeachment. Okay? So guys, ayan no, naririnig natin ng clarification ni Senator Alan sa mga pangyayari sa Senado. No? Paki-like at saka paki-share at mag-comment rin kayo, no? Para basahin natin yan sa comment section. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.